Hey guys! Ollie here and welcome back to my channel. So, kung nakikita nyo, wala akong makeup ngayon kasi meron tayong itetest na product which is the Silly Sponge. So, I got this sa Divisoria for 60 pesos and syempre hindi ito yung authentic na Silly Sponge. Parang replica lang siya kasi yung original na Silly Sponge, di ko alam kung magkano pero galing siya sa brand na Molly Cosmetics. So, yun yung pinakaunang-unang Silly Sponge. And, ayan, ito yung itsura niya. So, ayan na siya. Parang literal na literal na silicone lang siya. Tapos, ayan. Ayaw mag-focus. Pero, ayaw mag-focus. Ayan. Tapos, kapag inaano mo siya, ayan, ang weird ng itsura niya. Pag pinipisil-pisil. Sorry guys, sa camera ko kasi, ayan nga, hindi ko pa naaano yung settings niya. So, itetest natin siya and titignan natin kung paano siya mag-apply ng product, maganda ba. And sabi, mas okay daw to kaysa sa beauty blender or sa sponge kasi hindi siya nagsusoak up ng product, hindi katulad ng beauty blender or ng sponge na parang sinisip niya yung product so parang nasasayang. And ito, mas madali siyang linisin kaysa dito kasi sa sponges, kailangan talaga, as in, malinis mo pati yung loob, matanggal mo lahat kasi, kasi na-absorb niya lahat, diba? Kaya, ayun. So, eto, pag linis mo daw siya, as in, like, punasan mo lang or basain mo lang. Sobrang na-curious talaga ako dito sa Silly Sponge kasi merong may gusto, merong hindi. And gusto ko, ako mismo yung gumamit para matest ko talaga siya. So, gagamit muna ako ng primer. Ang gamit ko is yung Nivea Men na Post-Shave Balm. So, ang gagamitin kong foundation ngayon is yung Milani Conceal and Perfect na 2-in-1 foundation. And new bottle na to kasi sobrang gusto ko talaga siya. Naubos ko na yung first bottle ko. So, mag-pump lang ako dito sa kamay. And, one side of the face muna yung gawin natin. So, dito muna sa left side ko. Ay, hindi ko alam kung paano ko ba gagawin. Kukuha ba ako? Ganyan. Sige, try natin. Wait. So, ganyan. So, ayan na yung product. And, siguro, kinakabahan ako. Ay, wala na naman ako sa focus. So, siguro, ganyan ko muna. Tapos, tsaka natin ipat. Ganun ba? Ang weird sa feeling. Tapos, siguro ngayon, i-dab ko na siya. What? Nakita niyo ba? Kailangan ba i-ano ko siya? I-ganyan? Kailangan ba sinaswipe or dinadab? Sobrang streaky niya. Oh my gosh. Oh my gosh. Ika-close up ko kayo Ayan. Sobrang what is happening? Parang di ko siya ma-blend ng maayos. Tapos, mahirap siya dito sa under eye area. So, paano ba to? Ganyan ba? Wala akong idea sa ginagawa ko as in. Nagsiset na yung foundation. Okay, baka akong tanga. Ano ba to? So, eto na yung left side ng face ko gamit tong, yung left side ng face ko na may foundation gamit yung sponge.
Silly Sponge. And, hindi ko alam kung ano bang dapat ko sabihin. Mahirap siyang makontrol. Ang hirap gamitin. Ang hirap niyang gamitin kasi di ma-reach yung mga ditong area kasi ito talaga yung mga hard to reach, diba? And dito sa sides ng nose, medyo mahirap din. Noong una ko ina-apply, diba, sobrang sticky niya, as in. Ito sa sides ng nose ko, merong hindi na-applyan ng foundation. So, tatry kong dagdagan. Ayan, mahirap talaga siya. So, kailangan ba ginaganyan? Kasi, diba sa Beauty Blender, madali kasi meron na siyang tip. Kaya, madali mo siyang ma-reach. So, ito. Ano ba? Kailangan ko ganyan. Oh my gosh. Okay, so ngayon parang tumatagal na. Parang okay naman na yung finish niya. Hindi na siya streaky. And, napapansin ko lang dito, medyo may nagbubuo-buo. Hindi ko alam kung dahil sa foundation. Pero, I think hindi naman. Kasi pag yung Beauty Blender gamit ko, hindi naman siya ganon. And for some reason, di ko alam kung bakit, parang na-emphasize niya yung pores ko. Possible ba yun na kapag iba yung gamit mo na applicator, parang na-emphasize yung pores mo? Kasi, dati hindi naman eh. Lagi ko naman ginagamit yung Milani na foundation ko and hindi naman ganito. Ayan siya. May ano siya ha. Parang dewy-dewy yung face ko. Well, medyo may pagka-dewy talaga yung Milani, pero parang hindi siya ganito ka-dewy. So, ilalagay ko na rin yung natirang foundation dito sa face ko. Ay, dapat pala, ganito, no? Ginaganon. Okay. So, ayan, na-apply ko na siya sa buong face ko, yung foundation, gamit tong Silly Sponge. And, parang feeling ko yung foundation, parang literal na nakapatong lang siya sa skin ko. Parang hindi na-absorb ng skin ko. Parang gets niyo ba? Sorry, di ako magaling mag-explain. Pero parang nakapatong lang talaga siya, literal. So, ayoko ng feeling. Ewan, parang ang bigat sa feeling. Okay, so ngayon magko-conceal naman tayo. Ang gagamitin ko is yung Maybelline Age Rewind Concealer. And, syempre, gagamitin ko rin tong sponge. And, good luck sa akin. Kasi nga, hirap nga talagang ma-reach tong inner corner. Tas itong sa sides ng nose. Kaya, good luck. Okay, so, i-blend ko na. Sobrang streaky niya talaga. And medyo nasasaktan ako. Nasasaktan ako dito sa sponge. Okay, so far. Okay naman. Okay. Kabila naman. Hirap talaga ma-reach. Okay, so kaya ba medyo pointed to, 'di ba? Kung makita niyo, 'di ba, parang hindi siya pantay. So dapat ba ito para to sa katulad nito sa under eye? Ganun ba 'yon? Okay, so yun talaga yung masasabi ko. Sobrang streaky niya mag-apply. So, ngayon, aayusin ko lang siya ng, Beauty Blender ko. Kasi sobrang streaky talaga. Wala pala akong foundation sa leeg. So, lagyan ko na. Okay, so, tinry kong, like, iswipe lang. Pero, ang pangit talaga. Oh my gosh, nagbubuo-buo siya. Okay, hindi ko na talaga kaya. So, gagamitin ko na lang yung Beauty Blender ko.
Okay, so tatapusin ko muna yung makeup ko sa buong face ko. And then, sasabihin ko na yung final thoughts ko dito sa Silly Sponge. Hey guys, so ayan, tapos na yung buong makeup ko. And, for my final thoughts dito sa Silly Sponge, I don't agree na mas okay to kaysa sa beauty blender or sa sponge. Kasi, first, yung application niya, parang iba pa rin talaga pag beauty blender. And yung feeling mismo na parang kapag nag-a-apply ka gamit to, parang nasisense mo na may mali. Parang mali talaga. And di ka tulad dito, parang confident ka na talaga na maganda yung kakalabasan, ganyan. And ewan, pag beauty blender kasi talaga yung gamit ko. As in, ang ganda talaga ng finish and everything. And ayun, sorry kung madumi kasi ginamit ko siya for baking and ayun. And itong Silly Sponge, I think isa lang to sa mga makeup craze na nauso and mawawala rin yung hype dito for sure. I'm not a fan of this sponge. So, ewan ko ha, parang curious talaga ako kung paano to na-discover nung Molly Cosmetics. Ano yun, parang gumamit siya nung insert, yung bra insert na silicone, tas ginamit niya. Ay, ang ganda pala nito. Parang ganun ba yung naisip niya? Ewan, I don't think magagamit ko ulit tong sponge kasi sobrang nahirapan talaga ako. As in, the moment na nilagay ko siya sa face ko, parang oops, parang malito. And then, nung pinapat ko na siya, diba? Sobrang streaky niya talaga. As in, yun lang yung masasabi ko, sobrang streaky niya. Pero nung tumagal, diba, parang napansin niyo naman na parang okay naman siya, pero parang iba talaga. Swear, iba talaga pag yung literal na sponge ang gamit, hindi Silly Sponge. Tapos yun nga, mahirap abutin yung mga areas na katulad to, yung inner corners, dito sa sides ng nose. Kaya, ayun yung ayoko kasi ngayon nga ngayong tapos na ako mag-makeup, nakita ko dito sa lower lash line ko na may parang balat pa. Kita pa yung balat ko. Ibig sabihin, hindi talaga naabot nitong Silly Sponge. Kaya, ayun. Tapos, hindi ko na siya naayos gamit yung beauty blender ko kasi napansin ko lang nung after na akong mag-makeup. So, naset na kasi yung foundation nun. Siguro, yun nga, yung maganda lang dito sa Silly Sponge is madali nga siyang linisin and totoong walang nasa-soak up na product, lalo na kung mahal yung foundation and ayaw mong may masayang talaga. So, I think yun yung okay. Pero for the application, hindi. Beauty blender pa rin or yung Real Technique sponge or mas okay pa yung brush. 'Di ba? Hindi ko na ulit gagamitin dahil sa nangyari nga kanina. Kahit maganda yung kinalabasan, after, parang the product itself na parang weird na siya. So, parang, meh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya ngayon. Well, 60 pesos lang naman siya. So, medyo hindi naman ako nanghihinayang kasi, ayun. Pero alam ko yung Molly Cosmetics na ganito. Mas mahal. So, ayun. Siguro, itry nyo rin para sa sarili nyo kung magugustuhan nyo ba tong Silly Sponge. So, yun lang yung thoughts ko dito sa product na to. And sana nakatulong to sa inyo kahit papano, kahit hindi ako magaling mag-explain. So, thank you for watching my video. And kung nakatulong to sa inyo, don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel. Thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye!